Nanawagan ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO sa paglalagay sa national budget ng pondo ng mga ahensya na nagmumula sa kanila. Ayon kasi sa nadagdagan ang bilang ng mga humihingi ng tulong simula ng alisin ang PDAF ng mga mambabatas. Narito ang report namin kasama si George Bandola. Tumaas ang bilang ng mga humihingi ng tulong sa Philippine Charity Sweepstakes Office matapos na alisin ang pork barrel ng mga mambabatas o Priority Development Assistance Fund. Sabi ng PCSO, nadagdagan ng halos 20,000 buwan-buwan ang mga ipinoproseso nalang request for financial o medical funding kumpara noong mayroon pang pork barrel ng mga mambabatas. Paliwanag ng bagong talagang PCSO Chair Ireneo Maliksi, dahil hindi na nakakapaglaan ng pondo ang mga mambabatas sa kanilang mga nasasakupang ospital para sa pangangailangang gamot at serbisyo ng kanilang mga constituents. Nakita ko rin sa dami ng taong lumalapit sa atin na talagang halos nag-ibayo ang lumalapit sa atin. Kasi dati talaga, miski ako nung congressman, may pondo ako lagay sa PGS, may lagay akong pondo sa NKI, may pondo ako lagay sa health center. At maraming katulad kong congressman ang gumagawa ng gano'n. Ganyan, wala na panlagay natin doon. Kaya talagang mga tao na yan na dating napunta sa mga congressman, dito sa PCS na napunta. Lumaki tayo ng mga around 40%, no? Depende sa lugar. At talaga, kung dati, kung hinihingi lang nila ay, let's say, kaperaso dahil nabigyan na sila ng PDAP, ngayon mas malaki yung kanilang nire-request na tulong medical na makukuha sa PCSO. Kaakibat kasi ng obligasyon ng PCSO bukod sa pagbibigay charity ang paglalaan din ng pondo sa ilalim ng batas sa Commission on Higher Education, mga ospital at iba pa. Kaya pakiusap ng PCSO, mas maiging ilagay na lang sa taunang general appropriation sa mga ahensya ang pondong dapat na manggaling pa sa PCSO. Huwag na bawasan yung pondo natin. At yung mga tanggapan na yun, baka sila na nagdaramdam sa atin, hindi ko gustong mawala yung pondo nila. At sabi ko nga, pwede pandagdagan yan. Kaya lamang yung national government budget na siyang sabagot, huwag na itong charity fund na binibigyan natin ng mga epektuhan. Pero mas maganda nga sana kung katulad noong pa namin na hinakatid sa Kongreso na kung pwede, yung ibang mandated namin na nagagalit sa charity fund ay maalis para yun naman ang madagdag namin na pwedeng pamigay na tulong medikal sa ating mga kababayan. Nilinaw ni Maliksi, hindi PCSO ang mga obligasyon nito sa ilalim ng mandato ng batas. Subalit, imbes na ibigay pa sa mga ahensya ang charity fund, dapat na direktang ibigay na lang ito ng PCSO sa mga higit na nangangailangan. Kabilang ang pagpapasigla ng operasyon ng PCSO sa corporate planning nito at kampanya para mapalakas sa mga palaro ng ahensya. Ang isa sa mga direktibo namin ay unang-una lalong palakasin pa ang aming revenue enhancement, and secondly, how can we expand more our charity services? Ito nga tuloy-tuloy yung pagbubukas ng aming branches. Pangalawa naman ay maglagay ng PCSO desk sa ibang private hospitals. Pangatlo naman ay talagang ano pa yung mga LGU na may ibibigay natin ng mga tulong sa kanila tulad ng mga ambulansya. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola.